Minsan, ang katahimikan ng gabi ay hindi nagpapahinga kundi nakikinig. At sa bawat yapak na marahan, bawat kaluskos ng dahon sa labas ng bintana, tila may mga matang nakamasid. Tahimik lang sila pero nandoon. Naghihintay. Ako si Lenny. 29 na taong gulang, ulila, at isang kasambahay na halos 5 taon nang naninilbihan sa Maynila. Pero nitong nakaraang buwan, napilitan akong umuwi sa probinsya namin sa Quezon, matapos akong tanggalin sa trabaho. Wala na raw budget ang amo ko, at ako raw ang pinakamadaling i-let go, dahil walang pamilya ang magrereklamo. Pag-uwi ko sa aming baryo, halos hindi na ako kilala ng mga dating kapitbahay. Marami na palang lumipat, at ang mga dating kaibigan ay may kanya-kanya ng buhay. Wala na rin ang nanay ko, inilibing siya 3 taon na ang nakaraan habang nasa Maynila ako, at hindi man lang ako nakauwi sa burol. Doon pa lang, ramdam ko na ang bigat ng panibagong simula. Ako na lang mag-isa. Ang lumang bahay namin, sira-sira na, pero pinilit kong ayusin kahit paano. Dito na ako titira. Sa di kalayuan, may bagong tayong bahay. 2 taon pa lang daw mula nang lumipat ang pamilya Rivas doon. Kakaiba ang ayos, napakalinis, parang hindi sa baryo. May mataas na bakod, at halos hindi lumalabas ang mga nakatira. Ang sabi ng mga tsismosa sa tindahan, may edad na raw ang mag-asawang Rivas, at nag-aalaga ng isang anak na may sakit. Hindi ko pa sila nakikita ng harapan. Pero sa gabi, laging may mahihinang yabag mula sa direksyon ng bahay nila. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero minsan parang may kumakalmot sa pader. Hindi aso. Hindi rin pusa. Isang araw, dumaan sa bahay ko ang kababata kong si Jojo. Siya lang ang natira sa mga dating kaibigan ko na hindi pa lumilipat ng bayan. Masayahin, palabiro, at medyo matigas ang ulo. Nagdala siya ng kape at pandesal. Grabe, Lenny, ang lungkot naman dito. Para kang nakatira sa horror movie, biro niya habang nagtimpla ng kape. Napangiti ako. Ayos lang. Tahimik. At least walang amo na sisigaw sa akin araw-araw. Pero seryoso, dagdag niya, ingat ka dyan sa mga Rivas. May mga bali-balita na kakaiba raw talaga sila. Yung anak daw nila, hindi lumalabas, at may mga oras sa gabi na may umiiyak na parang hindi tao. Napakunot no ako. Saan mo naman nakuha yung kwento na yan? Ewan. Pero marami na rin ang nagsasabing may kakaiba sa kanila. Parang may amoy daw na di maipaliwanag sa paligid ng bahay nila tuwing madaling araw. Minsan raw, may nasisilip sa bintana, pero hindi mukhang tao. Napatawa ako ng bahagya. Baka naman horror fan lang yung nagpakalat niyan. Baka nga. Pero ingat ka pa rin. Simula noon, naging mas mapagmatsyag ako. Tuwing 10:00 ng gabi, nagsasara ako ng mga bintana, tinatabi niya ng makakapal na kurtina. Pero kahit anong ingat ko, may mga bagay talagang hindi mo maiiwasan. Noong gabing iyon, bandang hating gabi, nagising ako sa mahinang tunog. Para bang may humahaplos sa bubong. Hindi hampas ng hangin, hindi ulan. Para bang may gumagapang. Dahan-dahan akong bumangon, hawak ang maliit na flashlight, at sinilip ang labas sa butas ng dingding. Wala akong nakita. Pero ang pakiramdam parang may naroroon. Parang may isang pares ng mata na tumititig pabalik. Kinabukasan, pumunta ako sa likod bahay para mag-igib. Doon ko napansin ang mga marka sa lupa, tila kalmot. Malalim. Hindi gawa ng hayop na alam ko. Agad kong tinawag si Jojo at pinakita ito. Teka. Di ba dito banda yung bakod nila? Tanong niya habang sinusuri ang lupa. At kagabi may narinig ako sa bubong. Nagkatinginan kami. Hindi na siya nagbiro. Ilang araw ang lumipas at bawat gabi ay may naririnig akong kakaiba. Minsan, pagkalusko sa may kisam. Minsan, parang ungol mula sa malayo. At tuwing lalapit ako sa bintana, biglang titigil ang ingay. Isang hapon, habang naglalaba ako, lumapit sa akin ang isang babae. Payat siya, maputla, at may suot na maluwang na sombrero na halos natatakpan ang kanyang mukha. Hindi ko siya agad nakilala. Magandang hapon, bati niya. Ako si Aling Rivas. Natigilan ako. Ngayon ko lang siya nakita ng malapitan.
Mababang boses, parang laging may pigil na ubo. Inalok niya ako ng gulay mula sa hardin nila. Kalabasa, sitaw, at ilang pirasong kamatis. Salamat po, Aling Rivas, sabi ko, kahit may kaba sa dibdib. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa mata ang ngiti. Para bang may itinatago. Para bang sinusukat niya ako. Pagkatapos ay tumalikod siya at dahan-dahang lumakad paalis. Pero habang papalayo, may napansin akong kakaiba, ang anino niya sa lupa ay hindi tugma sa kanyang galaw. Para bang may isa pang anino na sumasabay pero mas mahaba ang hugis, mas payat, at may tila buntot. Kinagabihan, nagkwentuhan ulit kami ni Jojo habang nagkakape. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Aling Rivas at sa anino. Lenny. Alam mo yung matandang albularyo sa kabilang barangay? Si Mang Uring. Yung medyo malabo na ang mata pero nakakakita raw ng masama. Puntahan natin bukas. Baka may alam siya. At ganun na ang ginawa namin. Kinabukasan, sinadya namin si Mang Uring. Matanda na siya, halos kuba na sa edad, pero buo pa rin ang isip. Pagkapasok pa lang namin, tinignan na niya ako ng matalim. May umaaligid sa'yo, bulong niya. Hindi ka nila kilala pero naamoy ka na nila. Kinilabutan ako. Sino po? Hindi siya sumagot. Sa halip, kumuha siya ng maliit na supot ng asin at dahon ng ilang-ilang. Ilagay mo ito sa bawat sulok ng bahay mo. At sa ilalim ng banig mo habang natutulog ka. Huwag kang lalabas ng bahay pagsapit ng 11:00. Huwag na huwag. Pag-uwi ko, ginawa ko lahat ng bilin niya. At sa gabing iyon, tahimik ang paligid. Walang ingay. Wala ring kaluskos. Pero bandang 12:00, isang matinis na tili ang bumalot sa buong baryo. Hindi ito sigaw ng tao. Hindi rin hayop. Kinabukasan, may balita sa tindahan, isang batang kambing raw ang natagpuang patay sa bakuran nila Aling Rivas. Walang dugo. Puro sugat. At sa tabi ng katawan nito, may bakas ng paa, hindi paa ng tao, hindi rin paa ng hayop. At doon ko napansin may sugat ang braso ko. Maliit lang, parang kagat. Hindi ko alam kung kailan ko ito nakuha. Mula sa araw na yon, nagsimula akong managinip ng kakaiba. Madilim. Laging may umaawit. Tinig ng babae, pamilyar pero hindi ko mawari kung kanino. Tapos may lalapit sa akin. Mabagal. Mabilis. Mabaho ang hininga. Mainit ang balat. Hanggang sa isang gabi, sa panaginip ko, bumulong ito sa akin. Ikaw ang susunod. At nang magising ako nakabukas ang pintuan ko. Wala naman akong bisita. Sino ang nakapasok? Oh. Ano? Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabi ng panaginip na may bumulong sa akin, at nag-iwan ng sugat sa braso ko, hindi na ako naging panatag. Kahit umaga na at maliwanag ang paligid, pakiramdam ko'y may aninong palaging sumusunod sa akin. Kahit anong gawin kong pagsawalang bahala, hindi nawawala ang takot. Ang pintuang naiwan kong bukas, ang malamig na ihip ng hangin tuwing madaling araw, at ang tila musika ng isang hindi kilalang tinig sa aking panaginip, lahat ng ito'y nag-iwan ng tanong, bakit ako? Doon ko naalala ang mga kwento ni inay noong bata pa ako. Mahilig siyang magkwento tungkol sa mga nilalang, mga diwata, tikbalang, at aswang. Akala ko'y pampatulog lang ang lahat. Pero may isang kwento siyang hindi ko na malimutan. Tungkol ito sa isang sanggol na muntik ng kunin ng isang nilalang mula sa kabubatan. Ang sanggol daw ay may dugong may liwanag, isang uri ng dugo na hinahanap ng mga nilalang ng dilim. Hindi raw niya sinabi sa ama ng bata kung sino talaga ang may kagagawan dahil ayaw na niyang makisangkot sa mundo ng kababalaghan. Noon, hindi ko pinansin ang kwentong iyon. Pero ngayon, paulit-ulit itong bumabalik sa isipan ko. Kinabukasan, bumalik ako kay Mang Uring. Hindi ko na kayang ipagwalang bahala ang mga nangyayari. Pag-upo ko pa lang sa harap niya, tiningnan niya agad ang sugat ko. Tanda ito ng pagmamarka, sabi niya. Hindi ka na lang basta na biktima ng lapit ikaw ay pinili. Pinili para saan? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. May dugo kang matagal nang gustong angkinin ng mga nilalang ng dilim. At ngayong nagbalik ka sa lupaing ito, naamoy ka na ulit nila. Hindi ako nakapagsalita.
Ang ina mo, si Rosa hindi lang basta-basta ang lahi nyo, Lenny, dagdag niya. Ang lola mo sa ina, si Luningning, ay isang tagapangalaga. Kakaunti lang ang kagaya niya, may koneksyon sa liwanag, at may kakayahang bumuo ng pananggalang sa mga nilalang ng kadiliman. Pero tinalikuran niya yon at ipinagtabuyan ang sarili sa mga tao. Hanggang sa tuluyang naputol ang ugnayan niyo sa sinaunang tungkulin. Parang bumagsak ang mundo ko. Ang lola ko. Tagapangalaga? Hindi ko po alam. Wala naman pong sinasabi si inay, bulong ko. Ginawa niya yon para protektahan ka. Pero ngayong lumalapit na ang dilim, hindi ka na pwedeng magpanggap na ordinaryo. Habang nagsasalita si Mang Uring, kinuha niya ang isang maliit na kahon sa kanyang bowl. Luma ito, gawa sa kahoy na tila may ukit ng mga sinaunang simbolo. Binuksan niya ito at kinuha ang isang maliit na mutya, isang asul na batong kasing laki ng kuko, na kumikislap kahit hindi tinatamaan ng liwanag. Ito ang mutya ng kanluman. Tagapagbukas ng alaala. Dito mo makikita kung sino ka at ano ang papel mo sa mundong ito. Pero mag-ingat ka dahil kapag binuksan mo na ang daang ito, wala nang balikan. Tahimik lang akong nakatingin. Hindi ko alam kung kaya ko ba talaga. Gusto ko lang ng tahimik na buhay, hindi ng laban sa mga nilalang na hindi ko nakikita ng buo. Pero alam ko sa sarili kong hindi ko rin pwedeng talikuran ang katotohanan. Bumalik ako sa bahay dala ang mutya. Doon ko ito inilagay sa ilalim ng banig ko. At sa gabing iyon, muli akong nanaginip. Sa panaginip ko, nakita ko si inay. Bata pa siya, tumatakbo sa gubat habang may hinahabol na anino. May dala siyang sanggol, ako. At mula sa likod niya, isang nilalang na puti ang mata, mahaba ang mga kuko, at parang sinlaki ng kalabaw ang katawan, ang humahabol sa kanya. Tumakbo siya sa isang kuweba at doon inilagay ang isang mutya sa dingding. Bigla itong lumiwanag at napalayas ang nilalang. Pagtingin ko sa paligid, may diwata na nakamasid. Hindi siya nagsalita. Pero minisyan niya ako at iniabot ang kamay. Nang abutin ko ito, nagising ako. Kinabukasan, tinawagan ko agad si Jojo. Hindi ko na kaya mag-isa. Kailangan ko ng kakampi. Pagdating niya, agad kong ikinuwento ang lahat tungkol sa mutya, kay Mang Uring, sa panaginip at sa lola kong hindi ko kailanman nakilala. Tahimik lang siya habang nakikinig. Sa huli, umiling siya. Lenny, hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi, pero alam kong hindi ka magsisinungaling. At kung may laban kang haharapin, sasamahan kita. Naglakad kami sa kakahuyan para hanapin ang kuweba sa panaginip ko. Ayon kay Mang Uring, may lugar sa gubat na tinatawag na panandukan, 100 dating ginamit ng mga tagapangalaga para itago ang mga lihim ng liwanag. Matagal naming hinanap. Walang direksyon. Pero habang palalim kami ng palalim sa kakahuyan, biglang lumamig ang hangin. Ang mga ibon ay tumahimik. At sa gitna ng mga puno, may lumitaw na liwanag, pino, asul, at tila humihila sa akin. Sinundan ko ito. Sa dulo ng liwanag, may maliit na bukana ng kuweba. Pagpasok namin, naroon ang parehong ukit sa bato na nakita ko sa panaginip. Inilabas ko ang mutya. Nang inilapit ko ito sa bato, bigla itong lumiwanag at bumukas ang isang pinto sa dingding ng kuweba. Isang hangin na amoy halamang ligaw at sinaunang lupa ang sumalubong sa amin. Sa loob ng pinto, may isang nilalang hindi tao. Matangkad, makinis ang balat, at may mga matang kumikislap sa dilim. Isa siyang diwata. Lenny, sabi niya. Matagal kitang hinintay. Hindi ako makapagsalita. Pakiramdam ko'y bata akong biglang binalikan ng alaala ng nakaraan na hindi ko alam na akin pala. Ang dugo mo ay hindi ordinaryo. Ikaw ang tagapagmana ng panangga ng kanluman. Pero may kasunduan, dapat kang pumili. Titanggapin mo ba ang papel mo? O tatalikuran ang lahat at hayaang lamunin ng dilim ang baryo nyo at ang mundo? Parang sumikip ang dibdib ko. Gusto kong sabihin na hindi ako handa. Gusto kong tumakbo palayo. Pero sa likod ng isipan ko, naalala ko ang panaginip. Ang boses. Ang bulong, ikaw ang susunod. Teka lang nisagot ko. Hindi ko alam kung kaya ko. Isa lang akong kasambahay na walang alam sa mga ganitong bagay. Paano kung matakot ako?
Paano kung mamatay ako? Lahat ng tagapangalaga ay dumaan sa takot, sagot ng diwata. Ang kaibahan lang, pinili nilang tumayo, hindi tumalikod. Inilapit niya sa akin ang isang maliit na kahoy na kahon. Nang buksan ko ito, naroon ang isang sandata, maliit na sundang na may ukit ng mga lihim na simbolo. Magaan ito, pero ramdam kong may bigat ang pagkakagawa. Simula ngayon, sabi niya, ito ang magiging susi mo. Hindi ito para pumatay kundi para protektahan. Hindi ko pa rin alam ang sagot ko. Pero tinanggap ko ang sundang. Sa pagbabalik namin ni Jojo sa baryo, mas naging tahimik ako. Hindi ko masabi kung anong uunahin, ang takot sa kalaban o ang takot sa sarili ko. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ito pangkaraniwang laban. At sa pagdungaw ko sa bintana ng bahay ko noong gabing yon, nakita ko si Aling Riva sa kalsada. Nakatayo lang siya sa ilalim ng post ng ilaw, hindi gumagalaw pero nakatingin sa akin. Ngumiti siya. Hindi ngiting mabait. Kundi ngiting alam niyang may nalalaman na ako. At bago siya tumalikod, bumigkas siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Bigla, namatay ang ilaw sa kalsada. At sa liwanag ng buwan nagbago ang anyo niya. Ang gabing nakita ko si Aling Riva sa ilalim ng post ng ilaw ay hindi ko malilimutan. Ang ngiti niya, malalim, may lihim, parang ngiting alam niyang unti-unti na akong bumabalik sa katotohanang matagal nang nakabaon sa lupa ng aming lahi. Nang nagbago ang anyo niya sa liwanag ng buwan, hindi ko man nakita ng buo, sapat na ang aninong natanaw ko para gumuhit ang takot sa buto ko. Hindi na siya ganap na tao. At ako, isang ordinaryong babae lamang, ngayon ay nakatali sa isang digmaang hindi ko pinili. Kinabukasan, halos hindi ako nakalabas ng bahay. Para akong binatukan ng isang alaala, hindi lang ng gabing iyon, kundi ng buong pagkabata ko na palaging puno ng tanong. Bakit ba palaging tahimik si inay tungkol sa nakaraan niya? Bakit hindi ko kailanman nakita ang lola ko, o narinig kahit isang kwento tungkol sa pamilya namin sa ina? Habang nakaupo ako sa may pintuan, naalala ko ang huling gabi na magkasama kami ni inay. Malamig noon at nilalagnat siya. Akala ko simpleng trangkaso lang. Hindi ko alam na yun na pala ang huling pagkakataon. Sa pagitan ng kanyang ubo at paghinga, may sinabi siyang tila walang saysay noon, Lenny, kung darating ang gabi ng itim na buwan, huwag kang matakot. Alalahanin mo, may liwanag sa loob mo. Huwag mong kalimutan yon. Ngayon ko lang naintindihan. Ngunit kahit alam ko na ang totoo, hindi yon sapat para alisin ang bigat ng damdamin ko. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung ang lahat ng ito ay pagkakamali lang, at isa lang akong taong nadawit sa kwentong hindi para sa akin? Sa mga sumunod na araw, mas dumalas ang mga kakaibang pangyayari. Sa umaga, may mga bangkay ng manok o pusa na bigla na lang natatagpuan sa bakuran ng mga kapitbahay. Walang dugo pero may mga bakas ng kagat at kalmot. Sa gabi, may mga aninong dumaraan sa likod ng mga bintana, mabilis, parang usok na humahagibis. Sa isang pagkakataon, habang papunta ako sa balon para umigib, may naramdaman akong malamig na hangin na bigla na lang tumigil sa harap ko, kasabay ng isang boses na tila nang galing sa ilalim ng lupa, hindi ka makakatakas. Hindi ko alam kung saan nang galing yon. Wala namang tao. Pero ang buong paligid, parang biglang nabalot ng dilim kahit maliwanag pa ang araw. Bumalik ako agad sa bahay at isinara ang lahat ng bintana. Hindi na ito imahinasyon. Tila may mga nilalang na nagmamasid, nag-aabang. At hindi sila natutuwa na hawak ko na ang mutya. Tinawagan ko si Jojo. Minsan, naiisip ko kung hindi ba ako pabigat sa kanya, isinasama ko siya sa panganib na dapat ako lang ang humarap. Pero totoo rin, siya lang ang natitirang kakampi ko. Lenny, sabi niya, habang umiinom kami ng kape sa bahay, kung iniisip mong mag-isa ka sa laban na to, mali ka. Kahit hindi ako tagapagmana ng mutya, o kung anuman yang mga lihim na yan, kaibigan mo pa rin ako. Hindi ko napigilan ang luha ko. Pero paano kung mawala ka rin? Lahat ng mahal ko, nawala na. Napayo ko siya. Minsan naiisip ko rin yan. Pero mas masahol ang mawala ka nang hindi man lang kita tinulungan. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang meron si Jojo, pero sa mga panahong gusto ko nang bumitaw, siya ang bumubuhat sa akin. Gabi ng sumunod na araw, habang sinusubukan kong matulog, may narinig akong mahihinang kaluskos mula sa bubungan.
Hindi na ako nagulat. Inasahan ko na. Pero ngayong alam ko na ang katotohanan, alam kong hindi ito simpleng daga o pusa. Tahimik akong bumangon at kinuha ang sundang mula sa ilalim ng banig. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Bigla, may bumagsak mula sa bubong, isang nilalang na mahaba ang mga kuko, maputi ang balat, at may itim na mata. Parang nalusaw ang katahimikan sa isang iglap. Tumalon ito sa harap ng pintuan ko, at bago pa ako makasigaw, isang liwanag ang bumalot sa buong paligid. Ang mutya sa ilalim ng banig ko kumikislap. Tumigil sa paggalaw ang nilalang. Tila nasasaktan sa liwanag. At sa isang iglap, naglaho ito na parang usok. Humina ako ng malalim. Pawis na pawis ako, nanginginig. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa pagod sa damdaming pasan ko. Kinabukasan, dumiretso ako sa gubat. Kailangan kong bumalik sa kuweba. Kailangan kong kausapin muli ang diwata. Pagdating ko roon, parang hinihintay na niya ako. Ang dilim ay gumagalaw na, sabi niya. At ikaw, Lenny, ay kailangan ng magsanay. Doon ko siya unang nakitang seryoso. Wala na ang mahinhing ngiti. Halata ang pag-aalala. Ipinakilala niya ako sa isa pang tagapangalaga, isang matandang lalaki na may paningin sa mga anino, silakan. Tahimik siya, puno ng pilat ang katawan, at tila hindi pa rin ako kumbinsido. Marupok ka pa, sabi niya. Hindi sapat ang liwanag kung ang loob mo ay basag. Hindi ko po ito pinili, sagot ko. Walang pumipili sa tungkulin. Ang tungkulin ang pumipili sa'yo. Mula noon, nagsimula na ang pagsasanay ko. Hindi ito kagaya ng mga eksena sa pelikula. Hindi ako tinuruan makipaglaban agad. Sa halip, tinuruan nila ako makinig sa hangin, sa tibok ng puso ko, sa bulong ng paligid. Tinuruan nila akong gamitin ang mutya, hindi bilang sandata, kundi bilang gabay. Pero kahit sa gitna ng pagsasanay, hindi nawawala ang pagdududa ko sa sarili. Madalas akong mapatigil, mapaiyak. Madalas kong itanong kung sapat ba ako. Kung tama ba ang ginagawa ko. O kung matatalo lang din ako tulad ng mga nauna sa akin. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, may nakita akong isang batang babae sa gilid ng daan. Nakatayo siya, nakaputi at umiiyak. Lumapit ako. Naiwan po ako ng nanay ko, sabi niya. Anong pangalan mo? Tanong ko. Amara. Halika, ihahatid kita sa barangay. Pero nang hawakan ko ang kamay niya, malamig ito, hindi natural. At nang tumingin ako sa mukha niya, wala siyang mata. Itim lang. Parang bangin. Bumitaw ako agad at umatras. Pero minisyan niya ako. Malapit na siya, sabi niya. At biglang naglaho. Parang alikabok na tinangay ng hangin. Tumakbo ako pauwi, nanginginig. Walang paliwanag. Walang pasubali. Lalo lang tumibay ang pakiramdam kong may mas malaki pang panganib na papalapit. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko si Jojo. May sugat siya sa braso. Ano to? Tanong ko, takot na agad ang bumalot sa akin. May tumalon sa akin habang pauwi ako. Mabuti na lang at may dala akong asin. Hindi kami nagsalita. Pero pareho naming alam, nagsisimula na ang tunay na laban. At sa sumunod na gabi, dumating ang huling palatandaan. Sa harap ng bahay ko, may nahulog na papel mula sa hangin. Walang nagsalita. Walang nagpakita. Binasa ko ang nakasulat. Babalikan ka namin. Sa gabi ng itim na buwan. Simula nang natanggap ko ang papel na may babala, babalikan ka namin. Sa gabi ng itim na buwan. Hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naiisip ko ang mga mata ni Amara, ang batang walang mata. Naiisip ko rin si Aling Rivas, at ang aninong nakita ko sa post ng ilaw. Ramdam kong lahat ng ito ay hindi na lamang pananakot, nagsisimula na silang gumalaw. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang kakaibang mga pangyayari sa aming baryo. Sa gabi, parang mas maagang lumulubog ang araw. Ang ilaw ng mga poste, isa-isa nang nasisira. Ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay, nawawala o natatagpo ang patay, laging tuyot ang dugo. Ang mga matatanda sa lugar, isa-isang nagkakasakit. Hindi simple. Wala silang lagnat, pero nawawalan sila ng lakas, para bang hinihigop ng kung anong hindi natin nakikita.
Hinuhubog nila ang takot, sabi nila kan sa akin, habang pinapakita kung paano gamitin ang sundang para sa pangontra. Mas mabilis silang lumalakas kapag natatakot ang paligid. Kaya dapat, ikaw mismo ang huwag magpakain sa takot. Madali niyang sabihin. Pero bawat gabi, parang isa akong maliit na kandila sa gitna ng napakalawak na dilim. Kahit hawak ko ang mutya, kahit natututo na ako, hindi maalis sa akin ang pakiramdam na hindi ako sapat. Minsan, naabutan ako ni Jojo na umiiyak sa likod ng bahay. Tahimik lang ako, nakaupo sa tabi ng mga paso ni inay, hawak-hawak ang lumang panyo niya. Lenny, sabi niya, alam kong matapang ka. Pero hindi mo kailangang itago ang takot mo sa akin. Hindi ko na napigilan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Wala na si inay. Wala na akong pamilya. At ngayon parang sinusubok ng mundo kung hanggang saan ko kaya. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Hindi mo kailangang kayanin ng mag-isa, sagot niya. Bumuntong hininga ako. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko. Pero sa loob ko, alam kong hindi sapat ang lakas ng loob lang. Kailangan kong manindigan. Kahit nanginginig. Kahit sugatan. Muling dumalaw si Diwata Sael, ang tagapangalaga ng mutya. Ipinakita niya sa akin ang isang anyo ng baryo sa hinaharap, puno ng abo, mga bahay na wasak, at mga kaluluwang lumalakad na tila wala ng sarili. Sabi niya, iyon ang maaaring kahinatnan ng lugar namin kapag hindi ako kumilos. Ito ang tadhana kung pipiliin mong hindi lumaban, sabi niya. Hindi ito pananakot. Ito'y paalala. Hindi ko siya masagot agad. Pero sa puso ko, unti-unti ko nang natatanggap, ang tungkuling ito ay hindi na para sa akin lang, kundi para sa lahat ng taong naniniwala sa liwanag, kahit sa gitna ng matinding dilim. Isang gabi bago ang inaasahang gabi ng itim na buwan, nagyaya sila Kan at Sael sa huling pagsasanay. Dinala nila ako at si Jojo sa gilid ng ilog, malapit sa bundok kung saan pinaniniwala ang may lagusan patungo sa pusod ng lilim, isang lugar kung saan mas madali daw makapasok ang mga nilalang mula sa kabilang daigdig. Bukas, muling mabubuksan ang lagusan, sabi ni Sael. Kailangan niyong handa na kayo. Habang nagpapahinga kami, napatingin ako sa buwan. Malapit na itong maging ganap na itim, walang liwanag, parang nawalan ng mukha. Sa ilalim nito, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na parang may dalang bulong ng mga nilalang. Tahimik. Mabigat. Parang humihina ang dilim sa paligid. Bigla may kaluskos mula sa mga damuhan. Agad kaming tumayo. Sila Kan, inihanda ang kanyang baston na may inskripsyon. Ako naman, hinawakan ng sundang. Si Jojo, kumuha ng asin at langis na ibinigay ni Mang Uring. Mula sa kadiliman, may lumitaw, 4 na nilalang. Hindi sila tao. Mahahaba ang mga braso, ang balat ay kulay abo, at may mga ngipin na tila kutsilyong handang pumatay. Hindi sila ganap na aswang, sabi nila Kan, kundi mga alagad, mga dating tao na isinumpa at ginawang tagasunod ng mas malalakas na nilalang. Testing lang ito, bulong ni Sael. Sinusubukan kung hanggang saan ang kayan nyo. Mabilis ang mga alagad. Sumugod agad ang isa kay Jojo, pero napatigil ito ng tamaan ng asin. Ako naman, pinilit kong gamitin ang sundang, at sa unang tama ng talim sa balat ng isa sa kanila, nagliyab ang sugat. Umatras sila. Napasigaw ang isa. At sa isang iglap, naglaho silang lahat, naiwan ang hangin na parang nabasag ang katahimikan. Hindi nila inaasahan yon, sabi ni Kan. Pero babalik sila. Mas malakas. Mas matindi. Kinabukasan, halos walang taong lumabas sa baryo. Ang iba, nagsindi ng kandila sa harap ng mga bahay. Ang mga matatanda, tahimik na nagdarasal. Lahat kami, nararamdaman ang pagbabagong paparating, ang hininga ng kadiliman na palapit ng palapit. Gabi na. Inayos namin ang mga dapat dalhin. Si Jojo, naglagay ng asin sa gilid ng mga bintana. Ako naman, dinala ko ang mutya, ang sundang, at ang maliit na panyo ni inay. Wala na akong ibang kayamanan kundi mga alaala at pananampalataya. Habang naghihintay kami ng anino ng gabi, muling bumalik ang isang alaala, ang huling beses na yakap ako ni inay. Umiiyak ako noon dahil pinagalitan niya ako. Pero sa dulo, siya pa rin ang unang yumakap.
Lagi kitang iingatan, sabi niya noon. Ngayon, ako na ang kailangang mag-ingat sa iba. Eksaktong 12:00 ng gabi, namatay ang lahat ng ilaw sa baryo. Walang anunsyo. Walang hangin. Walang tunog. Ang langit, itim na itim. Walang bituin. Wala ang buwan. Tahimik. Hanggang sa may sigaw mula sa kabilang kalsada. Sumilip kami ni Jojo sa bintana. May taong tumatakbo, duguan, habol ng isang nilalang na may pakpak at mata na pula. Simula na, sabi ni Jojo. Hinawakan ko ang mutya. Nagliwanag ito. At sa kanto ng kalsada, nakita ko si Aling Rivas. Hindi na siya nakangiti. Nakatingin siya sa akin, hawak-hawak ang isang sanggol na hindi gumagalaw. Pagkakita ko sa kanya, biglang nanlamig ang paligid. At sa likod niya, unti-unting lumilitaw ang mga aninong tila pamilyar pero hindi na tao. Hindi pa man nagsisimula ang labanan, ramdam kong hindi lang ito tungkol sa baryo namin. Ito ay tungkol sa kasaysayan, sa dugo, sa liwanag na matagal nang kinubli, at sa dilim na matagal nang naghintay. At ngayon, dumating na sila. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo habang kaharap ko si Aling Rivas, hawak ang isang sanggol na tila walang buhay. Sa ilalim ng langit na walang bituin, sa gitna ng hangin na parang huminto ang paghinga ng mundo, nakatayo lang siya roon, hindi na gaya ng dati. Hindi na siya ang matandang palaging nakangiti at nagtatanim ng halamang gamot. Ngayon, para siyang reyna ng mga anino. At sa paligid niya, unti-unting nagsilabasan ang mga nilalang na kanina lamang ay anino, mga dating mukha ng mga kapitbahay na matagal nang nawala, ngayon may itim na mata at balat na parang pinaso. Lenny, tawag ni Jojo sa akin, mahina pero puno ng takot. Anong gagawin natin? Hindi ako makasagot. Pinakiramdaman ko ang mutya sa palad ko, umaasa akong bibigyan niya ako ng lakas, ng direksyon. Nagliliwanag ito, pero ang liwanag ngayon ay tila nag-aalangan, parang may alinlangan sa paligid ko na hindi ko maipaliwanag. Walang bata, bulong nilakan sa likod ko. Yung sanggol sa kamay niya. Ilusyon lang yan. Panggulo. Pero habang tinititigan ko si Aling Rivas, may iba akong nararamdaman. Hindi lang kasinungalingan. May bigat. May sakit. At doon ko narinig ang isa pang boses mula sa likod. Isang boses na kilala ko. Isang boses na hinding-hindi ko inaasahan sa ganitong oras. Lenny, patawad. Paglingon ko, nakita ko si Jojo. May hawak siyang lumang kwintas. May ukit ito na kapareho ng mutya ko. At habang pinapakita niya yon sa akin, napansin kong nagliliwanag din ang kwintas niya, hindi malamig na liwanag tulad ng sa akin, kundi apoy, mapula, mabigat, mapanganib. Ano yan? Tanong ko, nanginginig. Hindi ko sinadya noon pa man, alam kong may koneksyon ako sa mga nilalang na ito. Pero tinago ko sa'yo. Dahil natakot ako. Natakot akong iwan mo ako. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong na tanong ko. Ang ama ko hindi siya tao. Isa siyang tagapagmana ng kadiliman. Matagal na siyang wala pero nag-iwan siya ng marka sa akin. Alam nila yon. Kaya hindi nila ako sinaktan. Kaya hindi nila ako pinapatay. Umiyak si Jojo habang nagsasalita. Lenny, hindi ko sila kakampi. Mahal kita. Pero may bahagi ako na hindi mo kailanman maintindihan. Hindi ko alam kung galit ba ako o takot o parehong-pareho. Bakit mo itinago? Tanong ko, mas mahina sa inaasahan kong boses. Dahil gusto kong paniwalaan na may puwang ako sa mundong to na wala siya. Na kaya kong maging tao. Pero ngayong nandito na sila baka hindi ko na mapigilan ang dugong yon. Sa harapan namin, humakbang si Aling Rivas. Napakalakas ng mutya mo, Lenny, sabi niya, pero kulang ka pa rin. At siya. Siya ang susi. Ang tunay na susi. Hindi, sigaw ni Jojo. Hindi ako magiging parte ng kadiliman niyo. Tumingin siya sa akin. Tulungan mo akong pigilan ito. Bago pa ako tuluyang mawala. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Ang kaibigan ko. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko. Siya pala ang may tinatago ring lihim na kasing lalim ng lupa ng baryo namin.
At ngayon, hindi ko alam kung kakampi pa rin siya o kung magiging kalaban. Lakan, sabi ko, pwede ba siyang iligtas? Tahimik si Lakan. Hindi siya agad sumagot. At sa wakas, tinuro niya ang kwintas ni Jojo. Kung pipiliin niyang sirain yan, baka may pag-asa. Pero bago pa man makakilos si Jojo, biglang dumilim ang paligid. Hindi basta dilim, ito'y gumalaw, umikot, parang may sariling buhay. At mula sa gitna nito, may lumabas na anyo, hindi lalaki, hindi babae, kundi isang nilalang na ang balat ay parang alkitran at ang mga mata ay apoy. Dumating na siya, bulong ni Cel. Ang ulo ng lilim. Ang nilalang na ito ay tila nabubuo pa lang, kumikislap ang katawan, naglalagos sa hangin. Hindi ko siya maaninag ng buo, pero sapat ang presensya niya para mapaluhod ang ilang nilalang sa paligid. Maging si Aling Rivas, yumuko sa harap niya. Lenny, sabi ni Cel sa akin, siya ang tunay na dahilan kung bakit kailangang mabuo ang mutya. Siya ang nilalang na gumising sa kasaysayan ng lahi niyo. Ako? Kasaysayan ng lahi ko. Hindi ka lang basta tagapagmana ng mutya, Lenny, dagdag ni Cel. Ang dugo ng mga unang tagapagtanggol ay nasa iyo. Ang mga ninuno mong unang humarap sa dilim, sila ang nag-iwan ng liwanag na ngayon ay hawak mo. Biglang nanikip ang dibdib ko. Ang buong buhay ko, inakala kong ako lang ay isang batang iniwan, isang ulilang walang halaga. Pero ngayon, sinasabi nila na ako pala ang huling tagapagdala ng liwanag. At ang kinahaharap ko, isang halimaw na matagal nang naghihintay. Napalingon ako kay Jojo. Kung totoo ang sinabi mo, kung gusto mo talagang labanan ang kadilimang nasa dugo mo, tulungan mo akong pigilan siya. Tumingin siya sa akin, puno ng luha ang mga mata. Pipilitin ko, Lenny. Pero kung mawalan ako ng kontrol, tapusin mo ako. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Dahan-dahan naming iniharap ang sarili namin sa nilalang na unti-unti nang nabubuo ang anyo. Ang hangin sa paligid, parang naglalagablab. Ang lupa sa paanan namin, bahagyang nanginginig. Ang mga nilalang sa likod niya, tila sabik ng umatake. Pero hindi pa ito ang oras ng labanan. Hindi pa ngayon. Sa halip, ang nilalang ay mumiti. Isang ngiti na puno ng pangungutya, at saka siya nagsalita sa isang boses na parang galing sa ilalim ng kuweba, handa na ba kayo, mga anak ng liwanag? Hindi ko kayo papatayin ngayon. Pero sa gabi ng susunod na buwan, pag dumilim muli ang langit, babalik ako. At sa oras na yon, wala nang pwedeng umatras. At sa isang iglap siya, si Aling Rivas, at ang lahat ng mga nilalang ay nawala. Iniwan kaming nakatayo sa gitna ng daan, sugatan, takot, at mas mulat kaysa dati. Ako si Lenny, at ang kwento ko ay hindi na simpleng laban ng tao, laban sa aswang. Ito na ay kwento ng dugo, ng pagkatao, ng liwanag sa gitna ng dilim. At sa bawat segundo ng katahimikan, naririnig ko ang paalala mula sa mga ninuno ko, kapag dumilim ang lahat, ikaw ang magiging apoy. Dumating ang gabi ng itim na buwan. Wala ni isang ilaw sa langit. Tahimik ang baryo, pero hindi ito ang uri ng katahimikan na nagpapahinga, kundi ang katahimikan bago sumabog ang lahat. Alam naming lahat na ito na ang gabi ng pagtutuos. Ang mga batay ipinagtabuyan sa mga bahay, ang matatanday nagkulong at nagdasal. Kami, ako, si Jojo, si Lakan, at si Cel, tumayo sa gitna ng baryo, dala ang huling liwanag na maaari naming ipaglaban. May mutya ako sa lig, kumikislap ng malamlam, tila hinihintay ang tamang sandali para magsiklab. Si Jojo, nakasuot ng pananggalang na may selyo, isang palatandaan na pumili siya ng panig, kahit may dugong sumisigaw sa kadiliman. Si Lakan, hawak ang baston na may ukit ng sinaunang panalangin. Si Cel, nakatayo sa hangin, di ganap na naririto, di ganap na wala. Nagsimula ang hangin. Mula sa silangan, umalulong ang aso. Sumunod ang sigaw ng isang inang nawalan ng anak, sa kalayuan, kita naming kinuha na ng mga anino ang isa sa mga natitirang bata. Walang awa. Walang pag-aatubili. Hinawakan ko ng mahigpit ang sundang. Hindi ko na kayang tumingin lang. Hindi ko na kayang manahimik. Simulan na natin, sabi ko. Pagkasambit ko noon, bumulusok mula sa kalangitan ang isang anino, mabigat, may pakpak, may mata ng apoy, ang ulo ng lilim. Kasama niya ang mga alagad, daan-daan, may mga anyong tao, may halimaw, may multo.
Bumalot sila sa buong baryo, hinigop ang liwanag, ang init at ang tiwala. Pero hindi kami umatras. Ngayon mo ilabas ang tunay mong lakas, bulong ni Seel sa akin. Naramdaman ko ang init ng mutya. Parang may sumisigaw sa loob ng puso ko. Mga alaala ng pagkabata, ng sakit, ng lungkot, ng galit. Lahat ito'y unti-unting naging apoy. Nagliwanag ang sundang. Lumipad ang enerhiya mula sa katawan ko, parang bagyong sinasakmal ang paligid. Ilang alagad ang napaatras. Lenny, sigaw ni Jojo, kaliwa mo. Isang nilalang na may sungay ang sumugod. Iniharang ko ang sundang, napunit ang balat niya, lumiyab ang sugat, pero nakalmot pa rin ako sa braso. Ramdam kong may lason iyon. Kumakain ng lakas. Lakan, agad akong tinabunan. Uminom ka ng langis, sigaw niya habang nilalabanan ang dalawang halimaw. Uminom ako, kahit halos masuka ako sa pait. Pero unti-unting nawala ang pamamanhid sa braso. Si Jojo, pinoprotektahan ang likod ko. Ginamit niya ang kwintas niya bilang armas, isang sabog ng apoy ang tumama sa isang lumalapit na nilalang. Pero kapalit noon, parang may nawala sa kanya. Napaluhod siya, napahawak sa dibdib. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko to kaya, bulong niya. Hanggat may hininga ka, lumaban ka, sagot ko. Muling sumugod ang mga alagad. Sa bawat patak ng oras, may sugatan. May nahuhulog. Si Lakan, kahit matanda, nagtatanggol sa amin ng walang kapaguran. Pero alam naming hindi siya sapat para sa dami ng kalaban. At sa gitna ng lahat, dumating si Aling Rivas. Hindi na siya mukhang tao. Ang buhok niya ay parang usok. Ang balat niya ay nagbabago ng kulay, kulay abo, itim, lila. Pero ang mga mata-mata pa rin ni Aling Rivas, puno ng lungkot. Lenny, wika niya, hindi kita gustong saktan. Pero ang daigdig na alam mo, matatapos na. Kami ang bagong simula. At ikaw ang hadlang. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, hinawakan ko ang sundang at itinuro sa kanya. Kung kailangan ako ang hadlang, handa akong maging pader na hindi mo malalagpasan. Sumugod siya. Ako rin. Nagpang-abot kami sa gitna ng baryo, sa harap ng simbahan na dating puno ng dasal, ngayon ay balot ng dilim. Ang sundang at ang kamay niyang puno ng itim na apoy ay nagbanggaan. Kumislap ang hangin. Umuga ang lupa. Sa isang iglap, naghiwalay kaming pareho, kapwa sugatan. Pero mas malala ang nangyari kay Jojo. Habang pinipigilan niya ang isang alagad, may dumating mula sa likod, isang nilalang na walang katawan, puro usok, pero may matalim na tunog sa bawat galaw. Tinamaan si Jojo. Napasigaw siya. Jojo, sigaw ko. Tumakbo ako papunta sa kanya. Nasa lupa siya, duguan, nanginginig. Lenny, bulong niya, ito na yung huli kong laban. Huwag mong sabihin yan. Hindi pa tapos to, mumiti siya. Pero may luha. Pasensya na sa lahat. Pero kahit madilim ang dugo ko, ikaw ang liwanag ko. Bigla, pinilit niyang tumayo. Hawak ang kwintas niya, isinubsob niya ito sa lupa. Pumutok ang liwanag. Kumalat ang apoy. Umatras ang mga nilalang. At si Jojo nawala sa loob ng apoy. Hindi, bulong ko. Hindi ko napigilan ang luha. Hindi ako handang mawala siya. Pero alam kong iyon ang pinili niya, ang maging bahagi ng liwanag, kahit minsan siyang nadiliman. Galit. Sakit. Takot. Pagmamahal. Lahat ng ito'y nagsanib sa loob ko. At sa isang saglit, parang sumabog ang mutya sa dibdib ko. Ang sundang nagbago ng anyo. Naging mas mahaba, mas maliwanag, mas mabigat. Lakan, sabi ko, handa na ako. Kung ganon, tapusin mo na. Muling humarap sa akin ang ulo ng lilim. Tama na ang larong ito, Anya. Oras nang sumuko ka, anak ng liwanag. Hindi ako sumusuko, sagot ko. Nagbanggaan kaming muli. Lahat ng lakas ko, ibinuhos ko. Lahat ng aral, ng alaala, ng sakit, ginawang sandata. At sa huling putok ng liwanag, nawala ang ulo ng lilim. Hindi siya napuksa. Pero napaatras siya. Naglaho siya, kasama ang mga alagad. Tahimik ang paligid. Walang sigaw. Walang galaw. Buhay pa si Lakan.
Sugatan si Seel, pero nagpapagaling. Ako nakaupo sa tabi ng kwintas ni Jojo, tanging alaala na lang niya. Akala ko tapos na, sabi ko. Hindi pa, sagot ni Seel. Babalik sila. Mas malakas. Mas matalino. Pero ngayon, alam na ng mundo kung sino ka. Nag-angat ako ng ulo. Sa dilim ng gabi, may bituin ng muling kumislap. Pero bago ko maiwan ang lugar, may napansin akong isa pang mutya sa ilalim ng abo. Kumikinang, pero hindi tulad ng akin. Iba ang liwanag nito. Mas malamig. Mas kakaiba. At sa likod ko, may boses na bumulong. Lenny, hindi pa ito ang wakas. Pagkatapos ng laban, tila nanahimik ang buong mundo. Ang dating baryong puno ng sigawan, iyakan, at takot ay naging isang parang pinutol sa gitna ng dasal. Wala nang halimaw. Wala nang anino. Pero kapalit ng katahimikan ay ang bigat ng mga nawawala, ng mga alaala na hindi na maibabalik. Tumayo ako sa gitna ng durog-durog na kalsada, nakatanaw sa simbahan na ngayoy kalahating wasak. Sa tabi ko, nakaupo si Lakan, duguan ang braso at may pilat na hindi na siguro gagaling. Si Seel naman, nakatayo sa lilim ng punong balete, nakamasid, tila may iniintay. Ako, tahimik lang. Hawak-hawak ang lumang mutya ni Jojo. Hindi siya nawala ng tuluyan, bulong ni Seel, parang sagot sa iniisip ko. Ang sakripisyo niya naging bahagi na siya ng liwanag. Sa bawat apoy na sisindi mula ngayon, nariyan ang presensya niya. Pinikit ko ang mga mata ko. Pinakiramdaman ko ang hangin. Totoo nga, may init pa ring naiwan. Parang yakap. Parang paalam. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa normal ang baryo, kahit may mga bahay na kailangang muling buuin at pusong kailangang paghilumin. Ang mga nawalan, tahimik na tumanggap. Ang mga nagduda, humingi ng tawad. May mga galos pa sa balat, pero ang mga sugat sa kalooban, yon ang mas matagal mawala. Bumalik si Mang Ernesto, ang dating albularyo ng kabilang baryo. Isa siya sa mga tumulong sa paglilinis, sa pag-aalay ng panalangin. Matagal na kayong pinoprotektahan ng lahi mo, Lenny, sabi niya sa akin minsang nag-aayos kami ng bubong ng barangay hall. Ngayon, alam na ng lahat kung sino ka talaga. Umiti lang ako. Pero sa loob-loob ko, hindi ko pa rin matanggap. Hindi pa rin buo. Kasi kahit napatigil namin ang dilim, nawala si Jojo. At may mutya pa ring hindi ko alam ang tunay na silbi. Yung nakuha ko sa huli mula sa abo. Yung malamig ang liwanag. Yung parang may itinatagong lihim. Isang gabi, habang tahimik akong nakaupo sa may ilog, hawak ang parehong mutya, ang akin at yung kay Jojo, nilapitan ako ni Lakan. May dapat kang malaman, Anya. Yung ikalawang mutya na yan hindi galing sa liwanag. Pero hindi rin purong dilim. Tumingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Si Jojo hindi lang isinakripisyo ang sarili niya. Iniwan niya sa iyo ang balanse. Dahil ikaw, Lenny, ikaw na ang tagapagbantay ng pagitan. Hindi lang liwanag. Hindi lang dilim. Kundi ng gitna. Napatigil ako. Ang buong buhay ko, ang akala ko'y may mali at tama lang. May itim at puti. Pero ngayong nandito ako, nawala na si Jojo, buhay pa ako, parang biglang nawala ang mga linya. May mga halimaw pala na may puso. May mga tao na mas masahol pa sa aswang. At may mga anino sa loob nating lahat na hindi basta-basta nawawala. Hindi madaling tungkulin, sabi ni Lakan. Pero ikaw lang ang may kakayahan. Tiningnan ko ang mutya. Pinagdikit ko ang dalawa. Sandaling kumislap. Hindi sila lumaban sa isa't isa. Hindi rin nagsanib. Nandoon lang sila magkatabi, magkaibang liwanag, magkaibang kwento. Lumipas pa ang ilang linggo. Natuto akong gumawa ng mga gamot mula kay Mang Ernesto. Si Seel, bumalik sa daigdig ng mga engkanto, pero sinabing babalik siya kung kakailanganin ko. Si Lakan, piniling manirahan malapit sa kabubatan. Ako, nanatili sa baryo, hindi bilang bayani, kundi bilang tagapagbantay. Tahimik lang. Pero laging handa. Isang araw, may batang lumapit sa akin. Si Lira, 7 taong gulang, nawalan ng ama noong gabing iyon ng laban. Ate Lenny, tanong niya, wala na ba ang mga halimaw?
Napangiti ako. Wala na sila ngayon. Pero minsan, babalik sila. Bakit pa sila babalik? Dahil habang may takot, may dilim. Pero hindi ibig sabihin na talo na tayo. Kasi kahit may dilim, may mga taong tulad mo na natutong hindi matakot. Gusto ko rin maging matapang tulad mo, sabi niya. Hindi mo kailangang maging tulad ko, sagot ko. Kailangan mo lang manatiling totoo. Yumakap siya sa akin. At sa yakap na yon, naalala ko si Jojo. Ang lahat ng pinili niya. Ang lahat ng sinakripisyo niya. Hindi siya perpekto. Pero totoo siya. At iyon ang pinakamatapang sa lahat. Minsan, may mga gabi pa ring tahimik kong hinihintay ang boses niya sa hangin. Minsan, pinapakinggan ko ang mga alon sa ilog, iniisip kung naririnig niya ako. Hindi ako sigurado kung naroroon siya sa kabilang mundo. Pero sigurado akong narito siya, sa mutya, sa liwanag, sa alaala. Ang buhay ay hindi simpleng kwento ng bayani laban sa halimaw. Minsan, ang halimaw ay sarili mong galit. Minsan, ang bayani ay isang taong tinanggap ang kanyang kadiliman. At minsan, ang totoong laban ay kung paano ka magpatawad sa iba at sa sarili. Ako si Lenny. Hindi ako perpekto. Marami pa akong tanong. Marami pa akong hindi naiintindihan. Pero ngayon, natutunan kong kahit hindi ko kayang sagutin lahat ng bagay, kaya kong yakapin ang liwanag, kahit galing ito sa gitna ng dilim. At sa huling gabi ng anihan, habang ang buong baryo'y nagsasama-sama sa harap ng apoy, habang may musika, tawa, at kwento, tahimik akong nakatayo sa lilim ng punong balete. Hawak ang 2 mutya. 2 liwanag. 200. Pero iisang puso. Dahil minsan, ang pinakamalalim na dilim ay hindi para takasan, kundi para pagdaanan. At sa dulo ng bawat gabi, laging may liwanag na bumabalik kahit gaano man ito kaliit.